And now you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Wow, continuing performance review. Katawa. Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Business as usual. Di ba, pagmumukha mo pa lang business as usual. Wala kang pinagkaiba sa tatay mo. Pinagkaiba lang sa tatay mo kasi yung tatay mo, at least kahit papaano, hindi halata. Yung tatay mo, maraming mga infrastructures na nangyari. Sa'yo, talagang wala. Yung tatay mo kasi, ang ginawa, talagang by force. Oo, ikaw, by money. By paying them. Kaya ito, kahit nga itong si, Cheryl Cosim, talagang the way she asked, very leading question. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Wow. Ilang dekada tayong business as usual. Anong nangyari sa atin? Mula ngayon, talagang we will be very... Alam mo, hanggang ngayon, ikaw yung business as usual. Tinuloy mo tumigil yan ng panahon ni PRRD. Yung mga dating gawi, before kay PRRD, laging ginagawa yan, business as usual, kung ano yung kalakaran dati, yung pa rin yung kalakaran. Lahat ng yan, tinigil kay PRRD. Kaya nga maraming galit kay PRRD, mga durugista, drug lord, sindikato, lahat ng mga kanilang ginagawa, pagbebenta ng droga, natigil yung mga yan. Yung mga, yung nawala, yung nandyan sa LTO, sa pagdating mo pa lang, andyan yung mga fixers. Pagpunta ka sa mga pier, andyan yung mga porters. Yung mga business as usual, nawala lahat yung mga yan. Pero binalik mo. And you have the guts to tell us na, ayaw mo yung business as usual. Ikaw ngayong nagbalik Very, very, very conscientious of hitting our targets on time. Conscientious. And that's the important thing. And that applies not only to the very big legacy projects, yung malalaking transportation, applies not only to the time. And that's the important thing. And that applies not only to the very big legacy projects. Very big legacy project! Alam mo ang legacy project mo? Yung pagpapadala sa mga tao sa isang jurisdiction na wala silang jurisdiction. Magpapakulong sa mga tao na inosente. Yan yung legacy project mo. Yung malalaking transportation project. Wow! Naantala, naudlot, tinigil, hindi tinuloy yung mga ginawa mo sa mga big ticket projects ni PRRD. Malaking agricultural project. 2 years kang DA, walang nangyari. Yung malaking project. Hindi lang yun. Kung hindi, yung mga maliliit na bagay na dapat pagka naglalakad ka, may nakita kang ba't walang basurahan dito? Dapat lagi. After 3 years mo naisipan yung mga ganyan, matagal na yan. Kaupo mo pa lang Anong basurahan? Bakit yung hagdan hindi hindi maayos, madulas? Baka may Ang babaw mo, Chong. Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Paano aakitin ng mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na gano'n. Bakit nag-aantay sila ng gano'ng katagal? Kagaya ito sa San Juanico. Nakita namin. After 3 years, saka mo nakita yan San Juanico? After 3 years, after the election kung saan talunan ka? Tapos after 3 years na alam mong malapit ka na? Antay sila 3 araw doon sa bago makatawid. So those are the things that we still have to pay attention to. And that's every day. Every day yun. Hindi mo pwede sabihin, naayos ko na. Tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you are you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. You said that Grabe namang probation yan, 3 years. 3 years probation. Diba dapat 3 months lang ang on probation natin? Our government Tapos ito naman si Cheryl Cosim, masyado ka namang leading is on probation. Yes. So ganun ngayon?
warning yan. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, ano nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. You're next. And that's it. Ay, yung gumagawa ng tama, yun yung ina-out mo. Una mang ina-out, yung kawalang utang na loob mo, si Attorney Vic Rodriguez. Inasok mo yung si Attorney, We should do. si Attorney You have to be very, Trixie. very strict. Anong ginawa mo? So, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Sila Bunuan. Ayan, si Bersamin. Ayan, si Lagibo. Yung sila Ralph Recto. Dapat tinatanggal mo yung mga yan. Eh, hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa, kung hindi pa. Ay! Anong ginawa mo kay VP Sara? Walang utang na loob mo. Anong ginawa mo? Tinulungan kang manalo. Tapos anong ginawa mo? Ay. Sa serbisyo para sa tao. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Sikihor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke. Kulang na lang sabihin mo, para kang si Mar Rojas, ala Dilawan style, ganyan yung mga ano ninyo estilo ninyo. Ano pa? Dapat nagtrapiko ka na rin, kanang si Mar Rojas. Kung napanood din, alam nyo, bilib na bilib si Cheryl Cosim. Kayo, kita nyo yun, haba ng pila sa mga haba ng pila. government hospitals, yung mga outpatient natin. Wow, manghang-mangha. Manghang-mangha yung dilaw. Kumbaga, nakita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga? Na talagang, teka, bababa ako. Tignan ko nga, talagang gusto ko mas madaling mapatakbo ang bansa. Kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. And maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. Sana tinanong mo, Cheryl Cosim, na yung pagbaba niya sa ground o yung pagpunta sa LRT, pagpunta sa ospital, kulang na lang magpukpuk, magkarpintero. Sana tinanong mo, bakit after 3 years saka mo to ginawa? Parang mangha kayo ngayon niya ginawa. Pagkatapos maging talunan ng eleksyon. Pagkatapos malapit nang matapos ang kanyang termino, sa kanya ginagawa yan. Any level of government. It's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin. Natapos mo? May picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba. Iba talaga. Wow. Totoo pala yung report. Maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is... anong ginawa? Nagsinungaling si Bunuan. Yung in-report mo doon sa SONA mo na 5,500 flood control. Hindi mo ba pinuntahan yun? Abay, nagsinungaling siya doon dapat tinanggal mo na yun. Sabi mo, 5,500 control. Di nung umulan na, take note, umulan, hindi po bumagyo. Umulan, bumaha. Kinabukasan nung SONA mo. Pinuwala ako nitong mga lokon to. Loko si Bunuan. Alam mo na, eto mga to. Loko doon si Ralph Recto. Sabi nila, ito yung magandang gawin natin. Zeroin natin yung PhilHealth. Hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself. Yung kumalala ninyo, yung ginawa ni Frasco. Nagnakaw ng video o yung mga lugar sa ibang bansa at ginawa nilang Love the Philippines. Sinungaling yun dapat tinanggal mo na yun. Because it's, of course you read all the reports, no? But that's not the iba-ibang accuracy rating ko minsan. May nangyari na po bang ganoon? Dami na. Ganda ng dami na, hindi mo tinanggal. Domino, parang bata. Domino. Okay, sige nga. Tingnan natin. Marami. What do you do about it? Like,
Look, if it's important. Dun sa Iba talang nakikita ko kay Cheryl Cosem, pera. Nandito, oh. official na in charge na bakit ganitong report nyo pero iba yung realidad. Kapupuntahan mo nga. Uh-huh. Sabi, kung hindi ka nakakasiguro, halimbawa, may report, napakaganda ng lahat. Pero may kaibigan ka na tiga doon. Sabihin, boss, hindi totoo yan. Hindi nila natapos. Talaga? Oo. Puntahan natin. Wow. Pag-explainin mo yung tao. Siyempre, kung ano yung mga paliwanag niya. Pag-explain. Hindi mo pala kaya. Sige, paltang kita. Oh, sino ba yun? Ang pinalitan mo yung nagtrabaho ng tama. You could... Siguro tinanggal mo. Siguro ginanon nyo si VP Sara, no? Dahil nagkaroon siya na... yung sa satellite offices pa lang ng Vice President. Abay, hindi nagawa yun ng Presidente. Hindi mo yun nagawa. Kumbaga, magkaroon ka ng maraming opisina. Hindi nga nagawa ng former Vice President yan para may scatter pa, distribute pa yung pagtulong ng Office of the Vice President. Napakaganda. Yung ginagawa niya sa Department of Education, nililinis niya yung mga dating corruption na nangyari doon. Anong ginawa ninyo? Diba? So, yung taong gumagawa ng tamang trabaho, like si Attorney Vicky Rodriguez, ayaw niya yung mga ganyang nagpapasip-sip, no? Yung mga biglang dumaming pumunta ng Malacanang para mag-apply, alam niya na may mga interest yung mga yan. Kumbaga, sinasala niya. Anong ginawa mo? Sinundan mo yung asawa mong under Bisaya ka. Tayo na mas magaling. Speaking of palitan, hindi naririnig, talagang leading question ka. Grabe ka, ha? Na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga... Tingnan question. Tayo na mas magaling. Speaking of palitan, hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob na... Marami naman pa kayo napalitan. Marami na perang naibigay sa amin. Ang 3 taon. Marami na. Marami na. Doon pa lang sa tawa yun. Tawang sinungaling eh. Anong marami na? Marami na. Hindi na lang namin ina-announce eh. Kasi... hindi daw ina-announce. Pero nagbala sa courtesy resignation. Na pwede ka namang magtanggal na hindi mo na kailangan PR courtesy resignation dyan. Just get... trabaho to just if you're not helping, get out of the way. Okay? Kung di mo kami tutulungan, basta malis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. Sino kaya mga yan? Wala akong maalalang ganun. My attitude all the time. So, whatever get out of the way means you're fired or you're may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Tapos yun na yun? I mean, I don't know, pero eto, podcast, 5 minutes 34 seconds. Tapos leading question pa. Yung mga question na out of something na talagang pinag-usapan o may kodigo. Samantalang si VP Sara, tignan nyo. Si VP Sara, ayan ito. Ma'am, it has been part of the... Ito si VP Sara, 27 minutes. Tapos, out of nowhere, yung mga questions sa kanya, kayang-kaya niyang sagutin. Walang kodigo, walang prior questions na ibinigay. Sa'yo, ilang minutes lang, 5 minutes. Tapos mga leading questions. Tinawag mo pang podcast yan? My golly.